ano po yung mga ginawa ko nung nagsisimula ako. Kasi hindi po naging madali yung journey ko nung ginagawa ko po ito kasi hindi po ako pinanganak na mayaman. So hindi po ako, lumaki po ako na ang tatay ko po ay magsasaka lang po. Yan. So nakikisakahan lang po kami ng palay sa probinsya. So ako po ay taga Bulacan. Meron po bang taga Bulacan dito? Yan. Taas po ang kamay. Sige po, wag po mahiya. Yan. May pagkain daw po, may pagkain. Yan, yan. Sabi, sabi niya, wala nang pagkain dito. So yun, ako po ay taga Bulacan. Doon po ako inassemble ng mga magulang ko sa Bulacan. And yeah, but inassemble. So doon po ako ginawa. Yan. So ngayon, ah ako po ay isang dating janitor. Yan. So dahil hindi nga po nakatapos ng pag-aaral, usually pagka high school graduation lang ang tinapos mo, hirap pong makahanap ng trabaho. Tama po ba? So kung yung mga graduate nga ng college, hirap pang maghanap ng trabaho, how much more po yung kagaya natin na hindi nakatapos ng pag-aaral. Kaya po nung nag-start po ako, pinagtiyagaan ko po yung pagiging janitor. Yan. So malinaw po ba? Nakikita nyo po? So, kaya palapit po natin ha. Unahan ko na ho kayo, yan po ay tao, hindi po thumbmark. Okay po, so at least malinaw ho ha. So, yan po ako nung nagsimula sa Empowered Consumerism. So, hindi ko po ikinakahiya nung naging janitor ako. Dahil po, yan. So, ito po ako noon that time. Yan. So, 13 years ago. So, parang sabi nga, mas bumata pa daw yung itsura ko ngayon, 13 years ago. Kasi mas mukha pa ako matanda dati. Opo, totoo po kasi yon dahil pagka wala kang pera, papangit ka talaga. Tama po ba? Tignan nyo nga po yung katabi nyo, kung pangit. Okay, so sabi niya, wala naman akong katabi. Eh, ikaw nga po yun. Hindi, biro lang ha. So, ang point ko lang po, totoo po kasi pagka wala kang pera, usually, tingnan mo Aling Junisha. Hindi ko naman sinabing pangit. Wala naman taong pangit. Depende lang yan sa tumitingin, di ba? Oh. So, tama ba? So ngayon, si Aling Junisha, tama ba? Ang laki ng ginanda. Sino pa? Si asawa ni Manny Pacquiao. Si Jinky. Diba? Kasi may pera na po. So nagbabago na ang lifestyle at saka yung nawawala yung stress. Ang number one nagpapapangit sa tao is stress po. Okay? So kaya mamaya tingnan mo yung sarili mo. Marap ka sa salamin. Pag, pag pangit ang nakita mo, sigurado ako stress ka. Ha? So pagka pangit na pangit, stressful. Yan, tawag doon. Ha? At least nagkakaliwanagan. Okay? So ngayon, yan po ako. Hindi ko po kinakahiya yung pagiging janitor kasi medyo mataas po ang posisyon ko that time. Second floor po kasi ako naglilinis. Yeah. Okay? Ayan. Taas ano, second floor naglilinis. O mataas talaga ang posisyon, di ba? So hindi ko po kinakahiya. Yan, totoo po yun. Hindi po ako nagjo-joke. Nasa second floor po ako niya naglilinis. Ito po yung nakaranas po ako ng discrimination dyan kasi yung mga tenant dyan, ang baba po ng tingin sa pagkatao ko kasi hindi nga po ako nakatapos ng pag-aaral that time. Okay, so dahil ganun pala, sabi ko napaka-unfair ng employment. Sobrang unfair. Kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral, usually talagang ang mga resume mo tinatapon na lang. Security guard pa lang bagsak na. Harangin ka ng security guard, sasabihin sa'yo, ano yung resume mo? Tatawagan ka na lang pagka kailangan na ng tao. Pero nakita ko po yung resume ko diretso sa basurahan. So napakahirap kasi doon pa lang bagsak ka na. Tama? Oo. Kailangan pa ng pleasing personality, di ba? Kagaya ng namin ni Prof. Da o Prof. Rich, puro pleasing lang, walang personality, di ba? So, paano papasa? Di ba? So, ngayon, pinagtiyagaan ko po yung pagiging janitor. Okay? Marangal na trabaho po yan, hindi ko po yan kinakahiya. Pero, alam ko sa sarili ko na kahit sipagan ko, kahit galingan ko, ibigay ko yung best ko, araw-araw ako pumasok. Pati yung kabilang building, linisin ko, hindi po ako aasenso dyan. Tama o tama? Tama o tama? Kasi ang sahod ko po 175 pesos per day. That time, mamamasahe pa ako pauwi sa amin. Pagkain ko pa. 'Di ba? Wala nang matitira. So ngayon, pinagtiyagaan ko po 'yon ng halos isang taon.
para lang makasurvive. After that, nag-work po ako sa burger machine. So, familiar po kayo sa burger machine? Yan. So, ang burger machine po, ito po sa mga hindi nakakaalam, lilinawin ko po ay, kami po ay nagluluto ng hamburger. Yan. So, alam nyo na po ang burger machine. Okay? After nun, 6 months lang po ako doon. Para makapasok po ako, dinaya ko lang yung requirements. Okay? So, meron pong recto na automatic mabibigyan ka agad ng diploma sa loob ng 5 minuto. Yan. So, after that, nag-work po ako sa 7-Eleven. Doon po ako tumagal ng gusto. Okay? So, ito po, balikan po natin to. Dumating po sa time na nakaranas ako ng discrimination and sabi ko po sa sarili ko na darating sa time na dadaan ako dito sa building na to na successful na ako. So ako po yung tipong bata na punong-puno ng pangarap. Okay, sino po dito yung punong-puno ng pangarap? Taas nga po ang kamay. Sige po, wag po mahiya. Sige po. Wala naman nakakakita. Yan. Okay, sino po yung may pangarap? Taas po ang kamay. Ayan. So yung iba ayaw magtaas, di ba? Huwag mo ikahiya yung pangarap mo kasi pangarap mo yan. Di yan pangarap ng amo mo. Hindi yan pangarap ng ibang tao. Ikaw may pangarap niyan. Sabi nga po, kung sino yung pinakamahirap, hindi naman yung taong walang pera. Ang taong pinakamahirap, yung taong walang pangarap. 'Di ba? So mangarap po kayo. Ayan po, kumbaga parang kung merong libre sa mundo, yan eh. Huwag niyo pong tipirin. Lahat po ay posible the moment na pinaniwalaan mo yung pangarap mo at naniwala ka sa Diyos at plano ng Panginoong Diyos sa'yo. Tama po ba? Amen po ba? Yeah, oh, amen, 'di ba? So so ngayon, guys, dumaan po ako dito, nakakatuwa po. Dala-dala ko na po yung kotse ko niyan. Ako po yung nagpicture niyan, ito yung side mirror. Nakita niyo po. Dala-dala ko po yung kotseng kulay puti. Okay, so nakakatuwa po. Sino ba naman ang mag-aakala na yung dating janitor, dating inaalipusta, tama, pinagtatawanan, nilalait-lait ng mga tao na makakabili ng kotse. 'Di ba? Hindi po nakakabili ang kotse diyan. Most probably baka kayo meron na ding mga ganyan at mas mahal pa sa kotse ko. Pero ang pinag-aano ko po dito, sinasabi ko sa inyo, kung nagawa po ng hindi nakatapos ng pag-aaral at dating janitor, tama, walang imposible na magagawa mo to. Okay? So, okay po ba yun? So, next po tayo. Ito po yung bahay namin. Dito po ako lumaki. Ganong kalaki, mas mataas pa ako sa bubungan ng bahay namin. So, ba't ganyan ang bahay nyo? Parang bahay ng mga unano naman yan, ng mga duwende. Hindi po, kasi po, alam nyo po sa probinsya, sa amin sa Bulacan, kapag yung tatay ay yung magulang nagkaanak, tama, yung mga anak dumuduktong dun sa bahay ng nanay at saka tatay. Tama ba? So, yung tatay ko, okay, so ang napunta po sa pinakadulo. So yung mga kapatid niya, nagtayo ng bahay, nakaduktong doon sa lolo ko, tsaka sa lola ko, hanggang sa kami na yung pinakadulo. Kaya ganyan po ang nangyari. Squatter area po talaga. Sobrang hirap. Sabi ko nga, pagka ganyan, hindi ka na mangangarap. Tama ba pag nandyan ka sa lugar na yan? So kaya po ako, pinilit ko po talagang alisin yung pamilya ko dyan. Kasi yung tipong pagpapasok ka dyan sa bahay, 'di ba? Dati po kasi may pinto yan, yung kawayan, 'di ba? So, iyang-iya po ako magpapunta ng mga kaklase ko kasi pag pinapunta mo, tapos binuksan yung pinto, may tunog po. Parang may lalabas na aswang ba? 'Di ba? So, 'di ba? O, pag pumasok ka naman sa loob, tama? Kung ano-anong nakasalang diyan, merong mga kasirola, arenola, lahat po ng mga ano kasi puro tulo. 'Di ba? So kaya hindi na ako nagpapaimbita ng mga kaklase ko. O pagpasok mo diyan para naman pugon. Pagpasok mo, paglabas mo, tinapay ka na. Ganun po kainit pagka naman tag-init. So kaya hindi na po ako nagpapaimbita ng mga kaklase ko that time. So nahihiya po ako, kinakahiya ko po yung sitwasyon ng pamilya ko before. So ang good thing, sabi ko nga, lahat pala ng nangyayari sa buhay natin ay may plano ang Diyos o may purpose. Pakitype nga po dyan, purpose. Yan. So may purpose pala yon kasi magagamit ko pala pagdating ng panahon pang-inspire sa mga tao.
So pakilala ko po yung mga magulang ko, yan. Kung mapapansin niyo po yung mga bubong niyan, may mga nakapatong, 'di ba? So, 'di ba? So, ibig sabihin, kahit pa ako wala po ya, wala po kahit pa ako wala kaming pambilid that time, 'di ba? So, ganun po kahirap. Eh, na nakakatuwa po, okay? Sa lahat po ng bahay sa amin sa probinsya, hindi ko po kinakahiya yung bahay namin na yan. Okay? Pinagmamalaki ko po yan kasi nag-iisang portable yan na bahay. Pag may bagyo, nasa kabilang barangay na yung mga bubong, tapos nililipad yung mga dingding. So nagkakawala-wala na po yan. So ganun po, kaya po portable yan. Okay, so ganun ka portable? Yung bahay po namin, pati yung lababo, na ililipat-lipat mo. Okay. Okay? So, ngayon, bakit po ganyan yung lababo namin? Ang nanay ko po, kung hindi niyo po na itatanong, siya po ay tindera ng kangkong sa palengke. Okay? Okay, ang tatay ko naman po, tricycle driver. Mukha lang killer, pero yan po ay tricycle driver. Ano? At least nagkakaliwanagan tayo ha. Kasi akala ng iba, killer. Killer, oh. Yeah, so, mahirap lang po talaga kami. Kasi minsan napapagkamalan ako na anak ng Koreano. So, sabi ko naman, pure po ako na Pilipino. Tama. Yung salita ko po talagang Tagalog. Tama, taga Bulacan po ako. Siguro po nung panahon po nung mga Hapon, naghahasa po yung lola ko kaya na, ng mga Chinese o Hapon. Kaya po lumabas yung ganitong itsura. So, kumbaga parang hindi ko din ho alam bakit naging ganito itsura ko. So, tatay ko parang may lahi daw po yata dahil dun sa lola-lola namin. Anyway, yun. Nalalayo tayo sa storya. So, eto pong dalawang nanay ko na to, ay yung magulang ko na to, sila po yung number one na kumontra sa akin. Sabi ko kasi nung nakakita ko ng opportunity, nagtrabaho po kasi ako sa 7-Eleven after ng burger machine and then ini-invite ako ng kaibigan ko. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, kulit ng kulit. So ganun din po ba yung nag-invite sa inyo, tawag ng tawag? Ha? Sino dito yung naka-experience? Di ba? Ang kulit ng kulit. Sabi ko, parang anino 'di ba? So, wala po talaga. Talagang sobrang pinapatayan ko na ng cellphone para lang kasi naiinis na ako. 'Di ba? So, sabi sa akin, gusto mo bang yumaman? Sabi ko sa akin. Sabi ko, masamang espiritu, layuan mo ko. Sabi ko, ano yayaman? Kilala ko po kasi yung kaibigan ko, tambay po yun. Sabi ko, mauna ka na, pag yumaman ka na, tsaka mo akong balikan. Pag kumikita ka na, tsaka mo ako i-invite dyan sa mga ganyan. Tama ba? So, ngayon, sabi sa akin ng kaibigan ko, ang ginawa po sa akin, kinidnap po ako, dinala po ako sa opisina nang hindi ko alam. Sabi ko, ba't dito mo pala ako dadalhin? Bakit di mo sinabi? Di ko sinabi ko, hindi ka sasama. Sabi ko, oo nga, no? Paano mo nalaman? Sabi niya, oo, alam ko kasi tanggi ka ng tanggi, hindi mo pa naman nakikita kung ano yung tinatanggihan mo. Tama? Para lang yung loto. Hindi mo malalaman kung mananalo ka kung hindi ka tataya. Tama? Parang pagkain, hindi mo malalaman kung masarap kung hindi mo titikman. Tama? Parang babae o asawa, boyfriend, hindi mo malalaman kung masarap kung hindi titikman. Yeah. Ay, titikman. Susubukang ligawan. Yan. So, ang buhay po ay lakasan lang ng loob. Tama po ba? Kailangan po malakas ang loob mo. So ngayon, tama po yung sinabi ng kaibigan ko. Sabi niya, wala nang mawawala sa taong walang-wala na. Ano pa bang mawawala sa'yo? Nung sinabi po sa akin yon. Alam niyo po, sabi ko, oo nga, no? Wala nang mawawala sa akin. Bakit ko tinatanggihan yung isang bagay na pag-aralan? Ang sabi naman sa akin, pag-aralan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo kasi matagal ka nang walang-wala. 'Di ba? Sige nga, ano pa bang mawawala sa taong walang-wala na? Wala naman. Oh. Sabi ko, baka kasi perahan mo ko. Sabi sa akin ng kaibigan ko, ba't may pera ka ba? Sabi ko, wala. Kita mo na, anong peperahin ko sa'yo? Ganun din sa mga ini-invite dito na ang mindset ay peperahan. Tanong ko sa'yo, may pera ka ba? Kung ang sagot mo wala, matagal ka lang walang wala, hindi ka mapeperahan. Ang peperahan namin, kung sakaling mamemera kami, yung taong may pera. Okay?
Okay? So kung ikaw naman ay may pera, tandaan mo to, pag hindi mo nilagay yan sa tama, kahit gaano pong karami yan, mauubos at mauubos yan. Kasi ang value ng 1,000 ngayon, parang 100 pesos na lang. Okay? Kahit ipunin mo yan, dahil it's because dahil sa inflation rate, bumababa ng bumababa taon-taon yung value ng pera. So pagdating ng panahon, after 20 years, yung pera mo wala na. Ang gumamit po niyan, bangko. Ang kumita dyan, bangko, hindi ikaw. So sabi ko nga, kung ang pinaghirapan mong pera, tama? Pinaghirapan mo yan, dapat ikaw ang makinabang dyan. Dapat ikaw ang mag-invest dyan kung paano mag-generate pa ng income. Okay? So, mamaya. So ngayon, guys, tuloy ko po ah. So ngayon, pinalayas po ako ng nanay ko sa sobrang kontra. Kasi sabi ko po doon sa dalawang magulang ko, sabi ko, Nay, yayaman na tayo. Nung nakita ko po, nakaten ako ng orientation. Ganun pala yun, wag ka po pala munang magkwento sa mga kakilala mo o kamag-anak mo. Kasi mahirap magkwento ng isang bagay kung ikaw mismo hindi mo pa alam kung ano yung kinukwento mo sa kanila. So, it's very important na pag-aralan mo muna. Alamin mo muna kung ano yung sistema. Magpaturo ka muna doon sa mga nag-invite sa iyo dito, yung mga prop natin. Tama? Kaya nga sila nandito para i-guide tayo. Eh ako po, mayabang ako. Hindi ako nakikinig doon sa nag-invite sa akin. Ang ginawa ko po, nagkwento ako na nagkwento sa lahat. Kinuwento ko sa nanay ko, sabi ko, Nay, yayaman na tayo. Sabi ko gano'n. Sabi niya, kumain ka, yan ha, kung saan saan ka lupalop nagpupunta. Nalipasan ka ng gutom. May baho dyan. Sabi niya, tapos pagkakain ko, sabi ko, Nay, yayaman na tayo. Bibili ako ng kotse, papatayo tayo ng bahay. So, magbabago na ang buhay natin. Sabi niya, adik ka, ano? Sabi, sabi niya, kung saan saan ka lupalop nagpupunta. Sabi niya, tumigil-tigil ka dyan sa kalukuhan mo. Tama, sabi niya, anong yayaman? Wala nga tayong pambayad ng ano dito, mapuputulan tayong kuryente. Sabi niya, asan yung sahod mo? Pambayad ng tuition fee ng kapatid mo. Alam niyo, sinabi ko po na i-join ko dito sa Empowered Consumerism, yung sahod ko. Sabi niya, subukan mo lang, papatayin talaga kita. Ayop ka, sabi niya, kailangan natin ng pambayad ng ano, ng sahod mo. Wala, naka-allocate na daw. Sabi ko, sabi ko, paano naka-allocate? Sabi ko gano'n. Eh, isang beses lang naman. Sabi niya, tumigil-tigil ka dyan, mag-aaway tayo pag ginawa mo yan. So dahil ako po ang nakakita, hindi naman sila, ako po ang nakaintindi, tinuloy ko po. Tinuloy ko po. Ayun, doon ako pinalayas. Yeah. Tawa-tawa kayo, ewan ko lang kung hindi din kayo kontrahin ng mga mahal nyo sa buhay. Tama ba? Oh. So ngayon, wag po tayong magalit sa kanila. Okay? Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila kasi magulang ko po sila. Okay? Nagkataon po na concern sila sa atin na ayaw nila tayong mapahamak. Ayaw nila tayong, kumbaga parang may scam. 'Di ba? So dahil concerned sila sa atin. Pero, hindi nga po kasi sila ang nakakita at nakapakinig. Kaya pakinggan mo yung sarili mo. Huwag ka munang makinig sa kanila. Okay? Yun po yung ginawa ko dahil yun yung sinabi sa akin nung nag-mentor sa akin na doktor. Ang sabi ng doktor, ikaw ang nakakita, ikaw ang nakapakinig. So, ikaw dapat ang magdesisyon, hindi sila. Okay? Tinanong ako kung ilang taon na ako. Sabi ko, 25 years old na po. Sabi niya, o kita mo na. At the age of 18, dapat alam mo na ang tama at mali para sa sarili mo. Tama? O, di ba? Kaya mo na mag-decide sa sarili mo. Yun nga po yung mahirap sa mga Pilipino. Kaya po hindi nagiging successful kasi tumanda na't lahat nasa magulang pa, nakadepende. Tama, may asawa at anak na, nasa magulang pa, nasa poder pa ng mga magulang. Nagkaapo na, nasa poder pa ng mga magulang. Tama? O, ito yung malupit. Namatay ang magulang. Tama, hindi natuto. O, dahil hindi natuto, anong nangyari po? Nakuha niyo ako? Salin-salin lahi na ang pagiging mahirap. E samantalang sa US, sa ibang bansa po, tama, may kaibigan po ako sa US. Tama? Na 18 years old pa lang daw po ang bata, tinuturuan ng maging independent.
O, tama, na bumukod na sa magulang. Only in the Philippines, may apo na't lahat nasa magulang pa rin. Nakadepende pa rin sa magulang. Tama ba? Oh, so at least natututo po tayo ha. So next po tayo. And after that, ginawa ko po yung best ko, pinagbuti ko. Yung dating janitor na hindi pinaniwalaan ng magulang, nakabili po ng sariling kotse. O unahan ko na kayo, hindi ko po yan pinagmamayabang ha. So ito po ay pinapakita ko just to inspire. Kung ikaw ay wala niyan, malamang mayayabangan ka. Tama? Pero kung ikaw ay meron yan, posibleng ma-inspire ka. Tama ba? And sabi ko nga po, kung negatibo kang tao, mayayabangan ka. Pero kung positibo kang tao, may inspire ka. Okay? So maging positive na lang po tayo, okay? So sabi niya, o yan, kaya ko din naman bumili niyan. Oo nga po. Ang akin lang po, hindi naman lahat, kung ikaw ay maganda ang posisyon mo sa company, is pwede mong isama. Kasi ikaw, ang trabaho mo nasa ibang bansa ka. Lahat ba ng kamag-anak mo, kakilala mo, pwede mong isama sa trabaho mo? Hindi. Tama ba? So ang kagandahan po dito sa negosyo natin na to, pwede mong i-introduce to sa mga kakilala mo na kagaya po namin na wala ng pag-asa. Tama. So hindi mo sila iniimbitahan or sinasama dito sa opportunity na to para pagkakitaan. Alam niyo po ba, habang buhay kong pasasalamatan kung sino man yung nag-invite sa akin dito. Kaya pagkatapos po ng Zoom meeting na to, pasalamatan mo kung sino man yung nag-introduce sa iyo ng negosyo na to. Tama, sa dami-dami ng iimbitahan, ikaw pa ang na-invite. Alam niyo po, sometimes nagpe-pray tayo na, Lord, sana bigyan niyo po ako ng pagbabago sa buhay. Hindi naman po bababa ang Panginoong Diyos sa langit at magpapakita sa iyo. At ang sasabihin sa iyo, 'di ba? O Lisel, 'di ba? O kaya Ann, hello Ann. Oh, ako ang Diyos, 'di ba? Hanapin mo ang sovereign community. 'Yun ang opportunity para sa iyo. Walang ganoon, tama po ba? Oh. Sasabihin, Claire, pumunta ka Claire doon sa Laguna. Nandoon ang opportunity, hanapin mo si Prof. Rich Belga. Wala namang ganun, tama ba? So gagamit po siya ng instrument para ipakita yung opportunity sa atin. Ang akin lang po, huwag ka nang choosy. Lord, wala po bang iba? Tama ba? So huwag ka nang choosy. Binigyan ka ng opportunity, pagbutihin mo na to. Klaro po tayo? Teka lang, coach o prof, yung nag-invite sa akin, hindi naman po mukhang anghel. Mukha naman demonyo ba? O, hindi po literal, ha? So, wala po sa itsura yan, ha? Okay, so, klaro lang po tayo. So, and then after that, nakabili po ako ng condominium worth nasa, before po kasi ang bili ko dyan is nasa 3.5 million. Pero ngayon, ang value niya po is pumalo na po ng ano, nasa 6.5 to 7 million yung value ng condo. Ito po ay katabi ng Enchanted Kingdom. Okay? Sino pong mag-aakala na yung dating hindi nakatapos ng pag-aaral, magmamay-ari ng isang property sa isang exclusive subdivision? Tsaka nasa prime lot po. O ibig sabihin, ito po yung mga, kasi tabi po ng Enchanted Kingdom to. Okay? So anong gagawin mo dyan sa condo? Ito po ay pinasok ko na din po sa Airbnb. Kasi after that, bumili naman po ako ng bata. Ay, bata. Nakapagpundar na din ng anak. Ayan, so ito po yung dalawa kong anak. At nakapagpundar na ng, ito po yung panganay ko. At saka yung bunso. And syempre po, nakapagpundar na din ng dalawang asawa. Ayan. Biro lang ha. Ito po ay dalawa lang ang picture. Pero isa lang po yan. Isa lang. Oh, ano? Okay, so may at least malinaw ha. So, nagpupundar din pala ang asawa dito. Opo. Kasi usually po ang nagiging cause ng paghihiwalay ng pamilya, alam niyo po, ang mag-asawa. Pera, number one. Tama? Bakit kami? Hindi naman kami naghiwalay dahil sa pera. Umalis ako sa OFW, ang asawa ko ng babae. Tama? Na sumakabilang bahay, di ba? O, di ba? O. Kung hindi ka nag-abroad, di ba? Malamang, hindi yan natukso sa iba. Sa kapitbahay mo, kumari mo, di ba? O, di ba? So ngayon, ang point ko lang, ang bottom line ko, ang nagiging cause ng pagkasira ng pamilya, pera po. Maniwala po kayo sa akin. So kung ang problema ay pera, ang solusyon din pera.
Okay? So once na kumikita ka na nandito ka sa Pilipinas, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, malamang po, hindi yan mga ngapit bahay yung asawa mo or titingin pa sa iba. Tama? O, kasi mababantayan mo. Tsaka, yun po yung kagandahan eh. Kasi the moment na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, tama? Hindi lalayo ang loob niyan sa'yo. Kagaya po nito, ayoko pong umalis simula po nung bata po itong mga anak ko. Simula nung pinanganak hanggang sa ngayon po ay nag-aaral na sila. Yan po ay hindi nalalayo sa akin, sa tabi ko. Tama, lagi ko pong niyayakap everyday bago matulog. At ang pinakamasarap nun, yung hinahalikan mo sila, binibaby mo sila. Kapag ka once na pupunta sa mall, tama, hindi mo kailangan pang magpreno na kukurutin mo yung bata. Sabi ko sa'yo, huwag kang magtuturo. Diba, pipi? Tama, iiyak ngayon yung bata. O pag iyak ngayon ng bata, tama, hanggang sa pag-uwi, umiiyak yung bata. Tapos papaluin mo ng papaluin. Wala tayong pera, mahirap lang tayo, huwag kang magtuturo. So, dinikdik mo pa sa bata na mahirap lang kayo, wala kayong pera. Kaya habang lumalaki yung bata, parang ang mindset ng bata, hindi bagay sa kanyang yumaman kasi ang nanay niya mahirap, ang tatay niya mahirap, kaya siya mahirap. Kaya pag offer sa kanya ng opportunity, ayaw niya. So, ganun po tayo na mindset tayo. Okay, so ito pong mga anak ko, tandaan niyo po ito. Kung kayo ay merong ng anak, tama, wag po tayong pumayag na habang lumalaki sila, wala tayo sa tabi nila. Tanong niyo po kung bakit. Sige po, itapakita tayo po dyan. Bakit? Bakit? So, bakit? Bakit? Ayan. So, ngayon, eto ngayon. Isang beses lang po dadaan sa pagiging bata ang ating mga anak. Pag dumating sa time na nagbinatayan, hindi mo na magagawa yung gagawin mo dapat na sila ay bata pa. So masakit po sa part ng anak na mawala ng magulang. Kasi dumadating po sa time na meron niyang pinagdadaanan na ang kailangan niyan hindi yung video call, na ang kailangan niyan hindi yung padala mong pera. Ang kailangan nila yung yakap mo at halikan mo sila o tapikin mo sila. Na sabihin mo sa kanya, kaya mo yan anak, andi dito lang ako sa tabi mo. Paano mo sasabihin yon kung malayo ka sa tabi ng mga anak mo, ng mga mahal mo sa buhay? Kung wala ka pang anak, ng mga magulang mo, kapatid mo. Isang beses lang sila dadaan sa mundo. Even tayo po. So hahayaan mo pa ba ng dahil lang sa pera, magkahiwa-hiwalay ang buong pamilya? Tandaan niyo po ito. Pera ginawa po ng tao, pero ang tao ginawa ng Diyos. Bakit natin hinahayaan na ang nasusunod yung pera na magdikta ng buhay natin? Klaro? So aanin mo yung maraming pera kumbaga kung ang mga mahal mo sa buhay, makikita mo na lang sa picture lumalaki. Aanin mo yung magandang pera kung ang dapat na pinapaliguan mo sa every time na papasok sa school ay yung anak mo, pero ang pinapaliguan mo anak ng ibang tao. Aanin mo yung pera, tama ba? Eh hindi, teka lang, wala kasing opportunity sa Pilipinas. Kaysa naman magutom yung pamilya ko sa Pilipinas. Hindi po. Marami pong opportunity dito sa Pilipinas. Nagkataon lang na walang nagturo sa atin. Kaya tayo, ang option natin mag-abroad. And marami po akong kakilala na yumaman na nandito sa Pilipinas na nagnegosyo sila. Even mga Chinese nga, may-ari ng SM, Henry C. May-ari ng Robinson, John Gokong Wei. May-ari ng Jollibee, Tony Tan Kak Chong. May-ari ng Philippine Airline, Lucio Tan. Kung isipin niyo po yung mga apelyido pa lang nila, puro Chinese. Pero bakit sila yung pinakamayayaman dito sa Pilipinas? Is because ang mindset ng mga Chinese at mindset ng Pilipino magkaibang magkaiba po. 'Di ba? Oh. So ngayon, ang point ko lang po, eto po, babalik tayo doon sa topic. Huwag niyong hayaan na ang mapalapit sa inyo na loob ay anak ng ibang lahi.
hindi yung sarili mong anak. Huwag mong hayaan na ang pinapaliguan mo araw-araw, anak ng ibang tao, hindi yung sarili mong anak. Huwag mong hayaan na pagka once na pinagluluto mo ng pagkain at nag-request ng pagkain, anak ng ibang lahi, hindi yung sarili mong anak. Okay? So it's about time na seryosohin mo to, pagbutihin mo, kasi mga anak mo ang nagsasuffer, hindi lang ikaw. Nakuha niyo po ako? So next na po tayo. Ayan, so, and nakakatuwa po niyan, ito po yung latest na nabili kong property, nasa worth nasa 6 million po yung value ng bahay ngayon nung pinapagawa ko pong bahay. So, yan. So, bakit ka bumibili ng property? Actually, ito po ay investment ko lang. Hindi pa po ito yung bahay ko na titirhan talaga. Kasi pagdating ng panahon, yun nga po yung nakikita ko, tumataas ang value ng bahay. Okay, so, and after that, ito po yung bahay. Malayong-malayo na po dun sa, kumbaga, pina-estimate ko na po sa architect na ito po yung mangyayari. Okay? Okay, malayong-malayo na pa. And ito po yung dalawa kong anak. Natutuwa ako nung one time nag-request sila, Daddy, I want to see the airplane. So sabi ko sa asawa ko, sabi ko, magbuka nga ng aeroplano. Sabi niya, saan tayo pupunta? Sabi ko, bahala ka na. Basta mapakita lang natin sa kanila ng actual yung aeroplano. Okay? So sabi niya, alam ko na. Punta po kami saan? Tama, ayan. Nakakatuwa po yung dalawang bata. Parang ignorante. So bata pa lang nakasakay ng aeroplano. Kasi yun po yung naging mindset ko eh. Yung dinanas kong hirap, ayokong danasin ng mga anak ko. Okay? So pero tuturuan ko sila kung saan nang galing yung daddy nila kasi hindi naman ako pinanganak na mayaman. Tama? So ngayon, ito po yung kagandahan. Yung dalawang bata po nung pandemic, alam niyo po, sunod po sa luho talaga yan. Eh nakakatuwa po after pandemic, puro travel ang ginawa po namin yan. Okay? So buong Pilipinas po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Actually, napuntahan na po nitong mga bata na. Okay? Nakarating na sila ng Baguio, Hundred Island, Boracay, etc. Ang dami po. Ito po yung Boracay, nagpunta kami dyan. Okay, kasama yun. Buong pamilya po kami, nasa 100,000 po yung ginastos ko dyan. 6 digit. So kung ikaw ay empleyado, mag-iisip ka. Tama, yung 150,000 mo, ubusin mo ba sa travel lang? 'Di ba? So mag-iisip ka din eh, tama ba? Hmm. Ilang kabang bigas na 'yon mabibili nun. Eh samantalang pinaghirapan mo 'yon ng ilang taon, ilang buwan, 'di ba? So nakakatuwa po dahil sa empowered consumerism o dito sa community na ginagawa natin, magagawa mo lahat. Okay? Hindi ka mamemreno. Okay? Para maging masaya yung pamilya. Okay? Eh, nakarating din po ako, inakyat ko yung Mount Apo. Yan, so sa mga taga Davao dito, alam niyo po na dyan yan sa inyo, the highest mountain in the Philippines. So sabi ko nga po, pagka once na ikaw ay may pera, paraiso ang buhay as long as na nabubuhay ka. Pero pag wala kang pera, bangungot po. Tama po ba? Oh. May iba kasi binabangungot na, ayaw pag gumising, di ba? Gising din kapatid, kapag walang nangyayari sa buhay mo at paulit-ulit, kapag wala kang binago, isa lang po ang siguradong mangyayari, wala ding magbabago sa resulta. So ang kailangan mo, mag-decide na baguhin at dagdagan yung ginagawa mo para kahit papano unti-unti merong madadagdag na pagbabago sa buhay. Okay? So ito po, parang paraiso. Di ba? So ayan po, sabi ko, picturean mo nga ako doon sa baba. So nakakatuwa po kasi mas may enjoy mo talaga yung buhay and creation ni Lord kapag ikaw ay may pera. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po tayo mukhang pera pero kailangan natin ng pera para mabuhay. Tama po, tama. Tama, tama. Oh. Nakuha niyo po ako, hindi naman libre yan eh. Pagpupunta ka sa mga ganyang lugar eh. Nakuha niyo po, and take note, isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Kaya sarapan mo na. Piliin mo ng maging masaya. And alam ko po, most probably, dito sa mga nanonood sa akin, okay? So most probably baka 90% ng nanonood sa akin na ikaw ngayon na nakikinig sa akin, hindi ka naman talaga masaya sa ginagawa mong trabaho. Napipilitan ka lang na gawin yan, it's because dahil gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Tama o tama? And take note, wag mong hayaang makulong ka dyan ng habang panahon sa sitwasyon mo. Na pagkagising mo, gagaya ka, maliligo ka,
para magtrabaho. After mo magtrabaho, gusto mong paikutin na yung oras para matapos na. Tama? Matapos na yung buong maghapon. Tama? Lalo na kung sa mga nasa Middle East dyan, Ramadan, di ba? Hmm. After nun, sa gabi, matutulog ka. Kahit hindi ka pa inaantok, pipilitin mong matulog. Matulog ka na kasi bukas may trabaho ka pa. Di ba? Oh. And kasagsagan ngayon ng tulog mo, bigla ngayong mag-a-alarm yung alarm clock. Gigising ka kahit ayaw mong gumising. Tama? At yung dating paliligo na tumatagal ka ng ilang oras, tama? Ilang minuto sa pagpe-prepared mo sa sarili mo, kinukuha mo na lang ng 2 minuto ngayon. So imaginein mo, bukas ganun na naman. Susunod na araw, ganun na naman. Tama? Tumagal ka ng 2 years, ganun na naman. Sa tingin mo ba, masaya ka pa ba dyan? Kung hindi na, so kailangan may gawin po tayong pagbabago. Okay? Isa po sa empowered consumer, etong empowered consumerism na pwede mong i-consider. Okay, klaro po tayo? And next po, yan, yung 100 Island, yan. Narating na po namin, Boracay, Bicol, lahat po. Nakapagyate. So, nakarating na din po ako sa Hong Kong. So, sa mga taga Hong Kong po dito, alam ko po, maraming taga Hong Kong dito. Okay, alam nyo naman po yan, the highest and tallest building, the Hong Kong. Okay, so yan. Oh. Okay, so sabi ko nga, parang panaginip lahat nung nangyayari sa akin. And kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. Tama ba? Okay. Tama, tama. Oh, kasi sa totoo lang, kung isipin mo, makarating ako ng Korea. Hmm. Kasama ko yung asawa ko. Yan, no, di ba? Travel kami sa Jeju Island. Eh, pangarap to ng karamihan eh. Nakuha niyo ako. Oh. After that, ayan, kasama ko yung ano, ito na lang po yung hobby namin. Nag-golf. Ito, nagpapalipad ako ng ibon. Yung ibon ko pa lang. 'Di ba? So, yung iba sa inyo may ibon, 'di ba? Ito pong ibon ko malaki, matapang, nangangagat. So, yung ibon ko na to, alam niyo po, 100,000 po ang halaga. Yan, ang halaga. Tapos yung bike po, nasa 100,000 din po yung bike na yan. So ngayon, and higit sa lahat, yung mga naniwala sa akin, sila naman yung mga nagkakaroon ng resulta. Ganun pala yun. Hindi lahat maniniwala. Hindi lahat magtitiwala sa'yo. Tama? Pero doon po tayo magpo-focus sa maniniwala at magtitiwala sa inyo kasi iyan po ay tutulungan natin na mabago din ang buhay. Take note, wala po akong kikitain sa inyo kahit isa, kahit 5. Kapag nag-join sa mga hindi po nag-join dito, kinukonvince lang kami dyan. Hindi po namin trabaho mangonvince eh. Tama? Ang may trabaho niyan, ikaw. Kasi ang trabaho namin, i-share lang ang opportunity sa iyo. At the end of the day, ikaw pa rin ang magkukonvince sa sarili mo. Kahit kasi kumain kami ng apoy, magtumbling ako ng 10 beses, pagbagsak, naka-split. Tama? Kung hindi ka magjo-join, wala kami magagawa. So, ikaw pa rin ang magkukonvince sa sarili mo. Okay? So, ibig sabihin pala, tama? Kaya ka nandito, just to share lang yung opportunity. Hindi po na, wala pong pilitan to. Okay? Pero tandaan nyo po, lahat po na magtitiwala sa mga sa inyo po, wag mong iiwan hanggang sa huli kung ikaw ay member na. Kasi tandaan mo, binuhay mo ang pangarap niyan. Tama, ang pangit naman kung ikaw din ang papatay. Okay? So, kagaya ko po, yung kaibigan ko po, habang buhay ko pong pasasalamatan yun. And every time na nagkikita kami, tama, pinapasalamatan ko po yung kaibigan ko. Hanggang sa anak ko po, ikukwento ko na kung hindi dahil doon sa nag-invite sa akin, malamang, ganun pa rin ang buhay natin. Okay? So, yan po. And isa-isa na din pong naging Millionaires Club member yung mga nagtiwala sa atin. And sa Mantra Infinity, sa grupo ko po, parang I think nasa 30 plus na po yung naging Millionaires Club member ng company. So, ibig sabihin, yun na po yung naging milyonaryo at kumita ng milyon under ng organization ko po. And naalala niyo po, ito pong dalawang magulang ko na nagpalaya sa akin. Tama? So, hindi ko po sila sinunod. Hindi po dahil sa matigas ang ulo ko o kinokontra ko sila. Okay? Sinunod ko po yung sarili ko kasi po alam ko po na para sa kanila din yung gagawin ko. And after a year, yung dating tao na nagpalaya sa akin at kumontra, alam nyo po, sobrang proud na nila sa akin and tuwan-tuwa po sila
na buti na lang anak. Tama. Buti na lang anak. Matigas ang ulo mo. Yan. Ito na po yung nanay ko. Mami pala, mami. Mayaman na yun. So one time po, sinama ko po siya, sabi ko, Mami, ay ano na naman? Ganyan kasi magsalita tayo kasi alam nyo na pag sa mga squatter, sa squammy, di ba? So, sabi ko, luwas ka sa Manila, sabi kong ganun, at meron kang i-claim. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, may cheque ka kasi, hindi ko ma-withdraw. Sabi niya, ay, kaya mo na yan, Ron. Ayaw, hindi mo maano dyan. Sabi niya, kalokohan mo na naman ha. Sabi ko na sabi. Sabi ko hindi. Ang ginawa ko, kinuntsaba ko yung mga kapatid ko. Alam niyo po, pinaluwas ko po, ito po yung check niya. Hindi niya kasi alam na kinunan ko po siya ng account. Okay? Hindi niya po alam to. So ngayon, sabi niya, anak, nung nakita yung cheque. Anak, sabi niya, ang laki naman nito. Malaking halaga nito. Sabi niya, baka makulong tayo dito ha. Sinasabi ko sa'yo. Sabi ko, negative ka pa rin. Sabi ko, Nay, wala namang mawawala sa'yo kung ipapalit mo. Sabi ko ngayon, dalawa lang, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Sabi ko, wala nang mawawala sa taong walang wala na. Tama ba? So, palit mo na lang. So, pinalit niya. Ayan po. Alam niyo po, sabi nung nanay ko, nung mami ko, nanay ko, sabi ko, Nay, ito yan. Lahat ng pera na yan. Sabi niya, magkano yung sa akin dito? Sabi ko, lahat ng pera na yan, sa'yo yan, regalo ko sa'yo ngayong birthday. Sabi niya, anak, I love you. Mwah. Sabi ko, sabay siko ko, no? Naalala mo, dati pinalayas mo ako. Saya, so naman, binibiro ka lang naman eh. Masyado ka naman kasing mararamdamin. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, kulang na lang isumpa niyo ako bilang anak, di ba? Sabi ko, naiintindihan ko naman kayo kasi sabi ko, kasi yung mga kapitbahay namin, tinakot kasi yung nanay ko. Nagaling na daw sila sa ganito, wala naman nangyari. Ang dami na daw sinalihan yung kapitbahay namin, si Aling Petra, wala naman nangyari. Okay, so wag po kayong makikinig doon sa mga kaibigan nyo na galing na ako dyan, wala naman nangyari. Kung nakinig po ako, kung nakinig po, yung nanay ko kasi nakinig. So kaya kinontra nila ako. So ngayon, kung nakinig ako sa kanila, malamang damay-damay na kami. Ngayon po, nung pandemic po, nakakatuwa, yung nanay ko po, hindi po pumipila sa mga ayuda at pinag-stop namin sila sa pagtatrabaho. Okay? So yun po yung magandang naging epekto ng ginagawa namin. And isa na din po ako sa naging speaker ng company at nang-i-inspire ng maraming tao. So ito po ay nagtok ako sa Araneta Coliseum. And after that, pinadala naman po ako sa Cebu para mag-share po ng success story and sa Iloilo. So yung company po, kung saan saang lugar na po sa Pilipinas ako dinadala para mag-inspire. Kasi yung kwento po na kinukwento ko sa inyo, that's true story na nangyari sa akin and ang dami pong nakaka-relate. Okay? Na yun lang po. Siguro ang message ko po sa lahat, tapos na po ako. Wag mong hayaan na manatili ka sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ibig sabihin na nandyan ka ngayon sa sitwasyon mo, forever na po yan. Okay? Naniniwala po ako na kung meron dapat naniniwala at nagtitiwala sa sarili mo, hindi po yun yung ibang tao. Kung hindi dapat ang unang-unang maniniwala sa sarili mo, kung di ikaw. Okay? The moment na naniwala ka sa sarili mo na kaya mo, everything is possible. Tama. And syempre, kay God, maniwala po tayo na nandyan po si Lord lagi. And lahat po na nangyayari sa buhay natin ay may plano ang Panginoon Diyos. Okay? Yun nga lang, find your purpose. Sabi ko nga po, meron akong tinanong na pastor. Tinanong niya po ako and nakakwentuhan ko siya. Sabi niya, Neil, ano ba ang pinakamayamang lugar sa buong mundo? Okay, tatanong ko po sa inyo, ano po ba ang pinakamayamang lugar sa buong mundo? May nagsabi po na US. May nagsabi po na Europe. May nagsabi Japan, Korea, Hong Kong. Pero tandaan niyo po, China. Pero ang pinakamayaman, nagulat po ako, no? Ako sinabi ko US kasi, tsaka Europe. Alam niyo po, sabi ng pastor, mali ka. Ang pinakamayamang lugar sa buong mundo ay sementeryo. Okay? Sementeryo kasi marami pong unused potential na nakamatayan na nila na dapat pala ay naging successful sila. Na dapat pala
nakita nila yung purpose nila sa buhay. Na dapat pala nakita nila kung ano yung potential nila, ano yung kakayahan nila, yung binigay sa kanilang talent, dapat na-discover nila at na-develop pa nila. Pero dahil nilimitahan nila yung sarili nila, tama, yun, namatay na lang na hindi, wala nang kapurpos-purpos sa buhay. Namatay na. 'Di ba? Kaya minsan pag namatay yung mahirap, limot na kaagad ng pamilya. 'Di ba? Pero pag ang mayaman, kagaya ni Henry C, hanggang ngayon, nababanggit pa po ang pangalan, pero matagal lang patay. Okay, so yun lang po. And kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namuhay at namatay kang mahirap, kasalanan. Okay? Nakuha niyo po ako? Sabi ko nga po, mahirap yumaman. Mahirap ding maging mahirap. Sa dalawang mahirap, tama, kung maghihirap ka na lang din lang, doon ka na sa naghihirap ka, pero nagbabago naman ang buhay ng pamilya mo. Okay? So with that, maraming salamat sa Sovereign Community and God bless po sa inyong lahat. Ibalik ko na po sa ating host. Yan. So thank you very much. God bless. Ayun, thank you so much Coach Nel Santos. And sobrang nakaka-inspire yung kwento ni Coach Nel, 'di ba? Grabe yung nangyari sa kanya. 'Di ba dating janitor, dating crew ng 7-Eleven and right now sobrang successful na sa ginagawa nating negosyo. So ayan Coach, thank you so much. 'Di ba? So mas maganda mag-thank you tayo, 'di ba? So, 'di ba, i-thank you natin si coach kasi grabe yung energy at binigay niya sa atin na wisdom and inspiration, 'di ba, tonight. So, alam ko madami na inspire, alam ko madaming leaders na kumbaga kikita at madami ding mga going OFW soon magka-for good dito sa ginagawa natin. So, yan, thank you so much Coach Nel and Coach, picture na lang tayo. Kaya pasuyo ako Prof. Efren. Ayan, picture po, coach. Smile na lang po. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayan. So, sa lahat naman mga prop, mag-open na lang. Mag-open cam na lang po lahat. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. Ayan. Okay na po, Prof. Gerald. Ayun, thank you so much Coach Nel. God bless po and more pa. 'Di ba? Salamat po sa wisdom and learnings po. Thank you so much mga prof. God bless. Thank you so Thank you much, so much, Prof. Thank you po, Coach. Thank you, Thank you Prof. Thank you po, po. Coach Neil. Thank you Thank you po. po. God bless you all. Good night. Good night. Kita-kits bukas.